Patuloy ang isinasagawang pagmamonitor ng Department of Health upang matiyak na MERS-CoV-free ang bansa. Kinumpirma rin naman ng ahensya na 3 Pilipinas sa Riyadh ang nasa isolation dahil sa mga sintomas ng MERS-CoV. Narito ang bagong balita ni Nympha Asuncion. Kinumpirma ng Department of Health na may 3 bagong kaso ng mga Pilipino na apektado ng Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus o MERS-CoV. Isa sa mga ito ay ang nurse sa Riyadh na nasa ICU sa ngayon at patuloy na ginagamot. Ang 2 kaso naman ng Pinoy na apektado ay naitala sa Saudi Arabia kung saan ang isa ay nakitaan ng sintomas habang ang isa ay isolated na. Dito naman sa bansa, patuloy pa rin ang pagmomonitor ng Department of Health sa mga pasahero ng Etihad Airways Flight EY0424 na galing Middle East. Sa pinakahuling ulat, 395 o 95% na sa mga pasahero ang natest ng ahensya at lahat ng mga ito ay negatibo sa virus. Patuloy naman ang paghahanap ng ahensya sa 10 pasahero na hindi pa nasusuri. Ang na-track na natin ay 400 out of the 414. We were able to test 394 already, which is 95%. And what we have right now is we're still looking for the 10%, meaning 2% and 414 na vina-validate. Medyo problema yung mga information na pinrovide nila kasi. Sa ngayon ay malinis at klaro pa ang ating bansa sa pagkakaroon ng MERS-CoV at wala pang naitatalang kaso nito dito. Patuloy na panawagan ng ahensya sa ating mga kababayan na nanggagaling sa Middle East o may mga kamag-anak na galing sa naturang rehiyon na mag-voluntary testing para na rin masigurong hindi nakakalat ang naturang virus dito sa ating bansa. Paulit-ulit namin binabanggit na napaka-importante sa history yung pagbiyahe sa isang lugar na nagre-report ng MERS, which is the Arabian Peninsula. Say within 14 days na dumating sila, lumito yung mga sintomas na ito, then submit yourself for examination. Kahit pa paano, ikaw syempre nag-iisip ka din eh. At para masagot lang yung problema mo, iniisip mo is, magpa-test ka. Hindi lang ang pwedeng gawin natin. Nakatakda na ring magpadala ang DOH ng mga tauhan nito sa Middle East upang personal na tingnan ang sitwasyon ng ating mga kababayan at ng paglaganap ng MERS-CoV virus sa rehiyon. We're still MERS-CoV free as of now, but then as I've always been saying, the threat is always there. Meaning, we cannot be complacent about this. So, tuloy-tuloy pa rin ang ginagawa natin. Especially now that, as what Dr. Panaligal said, there were more countries reporting MERS coronavirus now, meaning mas marami nang na-expose, marami lumalabas ng Arabian Peninsula with MERS-CoV. So, we're not saying it wouldn't happen here, but then we're hoping it doesn't happen here. Ayon sa pinakahuling datos ng Saudi Health Ministry, umakyat na sa 102 ang bilang ng mga nasawi sa Saudi Arabia dahil sa naturang sakit, habang isang Pinoy na ang unang nasawi sa United Arab Emirates dahil dito. Kabilang naman sa mga sintomas ng virus na ito ay ang pagkakaroon ng lagnat, ubo at hirap sa paghinga. Nympha Asuncion, News Team 13. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng News Team 13.